Minuto na makalipas ang alas 8. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Ay, Luzon, Visayas, Mindanao, siyempre isang mapagpalang araw pa rin ho ng itong ating dumating na araw, isang umaga, Lunes ho, adjust sa buwan ng Nobyembre 2025, sa ngalan ho ni Mayor Deo Macalma. Ayun yung makakasama ngayon, ako ho si Raymond Dadpa, siyempre. Narito pa rin si... Magandang umaga, Pilipinas! Sister L po, Elaine Apit. Magandang umaga, Lakay Raymond. Magandang umaga, Sister L. At bagamat ibang lugar, hindi maganda ang kanilang umaga dahil dito sa nangyaring pagdaan ng malakas na bagyong Uwan. Si Mayor Deo, siyempre, gaya ng dapat narapat sa isang local official, humaharap sa kanyang mga constituent. Kaya wala muna siya sa oras na ito. Kaya muna, unahin natin ang update ng ating, unahin natin itong ating report hinggil doon sa pinakauling impormasyon sa bagyong si Uwan. Bago natin i-update mula sa Pag-asa, ito muna yung pinakahuli nila, kani-kanina din lang ito. Bagamat humina daw yung Typhoon Uwan at lumabas na ng kalupaan ng Luzon, 12 lugar pa sa Northern at Central Luzon ang nananatili sa Signal number 4. Huling namataan yung bagyo sa bahagi ng coastal waters ng Bacnotan, La Union. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 150 km bawat oras malapit sa gitna at bugso na 230 km bawat oras. Bumagal ito sa 25 km bawat oras ang pagkilos patungo sa direksyong kanluran hilagang kanluran. Nakataas pa rin ang signal number 4 sa western portion ng Nueva Vizcaya, southwestern portion ng Kalinga Mountain Province, Abra, western portion ng Ifugao, Benguet Central at southern portions ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, northern portion ng Nueva Ecija, northern portion ng Tarlac at northern portion ng Zambales. Meron ka ba diyang copy? Samantala, nakataas naman ang signal number 3 sa western portion ng mainland Cagayan, western portion ng Isabela, southern portion ng Apayao, nalalabing bahagi ng Kalinga, rest of Apayao, nalalabing bahagi ng Abra, rest of Mountain Province, Quirino, southern portion ng Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, northern at central portion ng Aurora, western portion ng Bulacan, Pampanga, nalalabing bahagi ng Tarlac at nalalabing bahagi ng Zambales at northern portion ng Bataan. Ito naman ho yung saklaw ng signal number 2 sa nalalabing bahagi ng Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, the rest of Isabela, rest of Apayao, ilang bahagi pa ng Ilocos Norte, Aurora, Bulacan, ilang pang bahagi ng Bataan, Quezon, kabilang ng Pulillo Islands, Metro Manila, so signal number 2 ho tayo dito, ang Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Marinduque, northern portion ng Oriental Mindoro, northern at central portion ng Occidental Mindoro, kabilang ng Lubang Islands, Camarines Norte at northwestern portion
ng Camarines Sur. At naka-signal number 1 pa rin po ang Batanes, northern portion ng Palawan, kabilang ang Calamian Islands, Cuyo Islands at Cagayan Silio Islands, rest ng Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, kabilang ang Ticao at Burias Island, Romblon, nalalabing bahagi ng Oriental Mindoro at nalalabing bahagi ng Occidental Mindoro. At sa pagkakataong ito, punta na tayo sa DOST Pag-asa. Tingnan natin kung ano yung nagbago dito sa aming binanggit. Dahil kani-kanina lamang ito. Mula sa DOST Pag-asa ang ating weather forecaster si Munir Baldomero. Munir, magandang umaga at welcome once again sa DZRH. Yes po sir, magandang umaga po at magandang umaga din po sa lahat ng taga-subaybay ng DZRH. So sa ngayon po itong si Juan is patuloy pa rin pong humihina habang nandito siya sa may coastal waters ng La Union. So as of 4 a.m. kanina yung sentro nito is namatahan sa layo dito sa may coastal waters ng Bacnotan, La Union na may maximum sustained winds na 150 kilometers per hour at gustiness na umabot ng 230 kilometers per hour. Sa ngayon po itong si Bagyong Juan is patuloy pa rin pong kumikilos dito sa may West Philippine Sea at inaasahan po na lalabas po ng PAR by Tuesday morning. So after that is yun nga po nakikitaan pa po natin ng recurving na pattern kung saan maaari po ito ulit pumasok or magkaroon ng second entry dito sa may northwestern part ng ating Philippine Area of Responsibility, then maglalandfall dito sa may Taiwan bago po lumabas ng pangalawang labas niya po ng Philippine Area of Responsibility by Friday. Sa ngayon po, meron pa rin po tayong nakataas na heavy rainfall weather advisory number 13 kung saan maaari po makaranas ng 100 to 200 mm na pagulan ang La Union, Pangasinan, Benguet at Zambales, habang 50 to 100 mm naman po ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Aurora, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon at Occidental Mindoro. Patuloy pa rin po nakataas ang storm surge warning natin within the next 24 hours. Patuloy pa rin po na maaari pong maranasan yung damaging storm surge na mayroong wave height na maaari pong lumagpas ng 3 metro dito sa mga exposed coastal localities po ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Most of Mimaropa, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, including Burias Island, Aklan, Antique, Guimaras, Negros Occidental at Negros Oriental. Sa ngayon po, patuloy pa rin po nakataas ang gale warning dito sa seaboards ng Luzon, western seaboards ng Western Visayas. Kaya po patuloy pa rin po yung payo ng mga otoridad na wag pong i-cancel po lahat ng marine activities ngayong araw dahil maaari pong makaranas po ng matataas na alon ang mga kababayan po natin na malapit po sa may Dalampasigan. At yan po ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting. Yes po sir. Yung binanggit mo na dala niyang rainfall kanina, ano ba ito? Bumaba na siya? Yung dala niyang lakas ng ulan? Yes po. Kahapon po is may mga areas po tayo kung saan more than 200 millimeters ang ina-expect na ulan na maaari pong i-boost within for the last 24 hours. Ngayong araw, yung mga areas po, particularly itong dito sa may western side po ng ating bansa ay in-expect na lang po natin na 100 to 200 millimeters na lang po yung maaari pong maranasan since papalayo na rin po itong bagyo sa ating landmass. Pero dito sa Metro Manila and nearby provinces, do we expect na magpapatuloy pa yung mga malalakas na ulan? Yes po, sa ngayon po nakakaranas na po ang Metro Manila ng mga pag-ulan and inaasahan po natin within the day po patuloy pa rin po yung malalakas na pag-ulan, pero by tomorrow po expect po natin na somewhat improving weather na po tayo pero na may possibility na mga scattered rains or thunderstorms by tomorrow. Tinitignan ko yung satellite image Munir Bakit yung ganun na para bang imbis na paglabas niya ng Bacnotan, halimbawa, ay diretso na, dagat na yun eh. Bakit pa-curve siya? Na parang, ano ba yun? Ba't kailangan mag-curve? Maluwag naman yun. Wala naman ng bundok doon na nakaharang. Di ba? Dapat paglabas niya ng dagat, dire-diretso na siya. Halimbawa, kung China o pa-diretso ng China. Pero bakit liliko? Papunta ng Taiwan area. Sir, meron po tayong tinatawag na mga pressure system na which is nakaka-apekto doon sa galaw ng bagyo. So, base po sa
dito sa latest na analysis po ng Pag-asa ay yung mga high pressure system po yung nagko-cause nung bakit lumiliko po itong bagyo. So sa ngayon po nakikitaan pa rin po na maaari po itong mag-recurve, papasok ulit po dito sa may northwestern part ng PAR, then lalabas po by Friday. Ngayon. Alright. Pero doon sa mga area, Munir, na pinanggalingan niya itong si Uwan, lalong-lalo na siyempre yung Visayas na talagang tinamaan ng Tino, ano yun na medyo may pagkakataon ng gaganda yung panahon nila doon? So ngayon po dito sa may Bicol region, nasaan po natin na magkakaroon na po ng slight improving weather, pero asahan pa rin po natin maulap pa rin yung kalangitan nila at maaari po silang makaranas ng light to moderate to at times heavy rain. Sa malaking bahagi po ng Visayas, expect po na cloudy skies pa rin po yung asahan na may scattered rains and thunderstorms, while ang Mindanao po ay totally po generally good weather po yung maasahan ngayong araw. Ayun, alright. Salamat Munir at magandang umaga dyan sa Pag-asa. Sige po, salamat po. Mga kaibigan, Munir Baldomero mula sa DOST Pag-asa. Damdamin Bayan. Ayun pala yung explanation doon, Elaine, kasi sabi nga, yung kumbaga yung usual ano lang na pag titingnan mo yung mapa, bakit paglabas yan ng dagat, pwede naman ang dire-diretso. Oo, pero diba? sa... Bakit kailangan parang may guhit na pag ano, no? Paliko? So science, ang explanation, meron palang mga high pressure. Yung ganoon. Samantala lang kay Raymond, kaugnay nga ng binabantayan nating panahon at of course yung monitoring, special coverage natin simula pa tayo kagabi. Puntahan muna natin ang sitwasyon dyan sa may Bayumbong, Nueva Vizcaya. Kumusta ang sitwasyon dyan? Nararamdaman pa rin ba ang medyo masamang panahon? Kasi dito, Laki Raymond, kanina pagbiyahe ko malakas pa rin yung hangin. Hindi naman sobrang malakas pero may ambon at may hangin. Kagabi yung umiihip talagang akala mo may pito. Umaalog nga yung bintana ko. Hindi ako makatulog kasi natakot. So baka mamaya matanggal yung bintana ng tinitiran ko. Pero puntahan natin ang Bayumbong. Nandyan si Adelius Cesar Seva ng radyo natin Nueva Vizcaya. Adelius, magandang umaga. Yes. Medyo pangit yung ating signal. Re-establish sige, natin ulit. na. Adelius, good morning. Yes. Konting pihit. Wala. Sige. Saglit. Balikan na lang natin. Sige, saglit. Patawagan nga. Tawag ulit sa si Don na Adelius para mas siguro admittedly affected ang ang signal ng mga communication, mga telco dahil nga doon sa sobrang lakas ng hangin at yung baka pati supply ng kuryente medyo nag-fluctuate kung ganun ang naranasan natin dito, what more yung mga area na talagang tinamaan. Andiyan na? Sige, subukan natin si Adelius. Adelius, balik ka. Yes. Good morning. Yes, magandang good morning kasamang Ray at kasamang Elaine. Sa ngayon ay humupa na itong bagyo kagabi signal number 5 tayo at kanina nag-ikot tayo nag-ikot kanina dahil wala, halos lahat ng mga puno dito sa Bayumbong ay nagbagsakan at humarang nga dito sa mga kakalsadahan, mga kuryente nagbagsakan, kaya nga po kagabi ay wala na tayong kuryente, maging signal ng internet ay wala na, mahina na, hindi na sa consistent yung signal. At dito nga sa bahagi ng pumunta tayo sa may parteng Magat River sa may dito sa Vista Alegre, ilan sa mga kabahayan ang nalubog at halos pareho mga itong mga bubungan ay nagliparan. Halos lahat. Kaya maging kami dito sa amin, dito sa tinitira namin apartment, yung sinukat ko nga kanina yung nawawala. Delius. Ayan. Pihit uli. Medyo talagang ayan. Bumabagsak talaga ang signal. Ayan. Sige, okay. Go ahead. Oh yeah. And then ito nga talagang karamihan lumipad ang mga bubungan. Kagabi ay hindi alam kung anong gagawin ng mga tao at nagpapanik. Kasi sa sobrang lakas ng hangin na kakaiba talaga sa buong yung umiikot yung hangin at biglang bugso ng ulan at marami nga dito yung tent sa isang compound ay lumipat sa kabila. So grabe. At ang maging mga biktima dito sa amin ngayon ay nasa basket naglilinis
at pinupulot yung mga kagamitan nilang nilipad ng hangin. Ano? Kanina nagpunta tayo sa PDRRMO at kuwasan na tayo ng update at ngayon pa lang ay magsasagawa sila ng briefing, pag-assess sa mga nasira at kung may casualties ba, kasi kanina tinatanong natin ay wala pa naman silang nakukumpirma. Kaya nga ngayon pa lang ay sinasagawa nila yung press briefing. Andito tayo ngayon sa field kasamang Ray at Elena, at tinitingnan natin yung kalagayan nitong ilog kasi may bahagi dito na yung sinasabi kanina, yung isang irrigation dito ng NIA, naging yung bahagi ng dito naging daanan ng tubig para pumasok dito sa isang barangay dito sa Salvacion. Kaya yung iba dito ay pinasok ng baha. So binabantayan ito ngayon, yung bahagi ng may flood control diyan na medyo pumasok yata yung tubig ng Ilog Magat. Pero kumusta ang ulan at hangin diyan? Ang angin ay medyo humupa na, medyo makuliblim at ito na lang at panakanakang pag-ambon na lang yung ating nararanasan dito. Panakanakang pag-ambon, makulimlim yung ating kalangitan. Hindi tulad kagabi na panayambayo ng hangin at saka yung lakas ng ulan. Hindi mo alam kung saan nanggagaling dahil umiikot. Sa pag-iikot mo ba, so far may mga nakita ka ba damages? May mga kabahayan bang naapektuhan nitong bagyo? Halos pare-pareho kasamang Elin kasi halos bubungan lahat bubungan natanggalan ng bubong. At tanggal ng bubong talaga yung nasa kalsada lahat hinihila nga nila yung buong bubong ng bahay ay lumipad na sa kalsada at maging yung mga establishmento din dito. All right. So pero mga punong kahoy. Pero yung yung tubig sa ilog tumataas pa ba o yun na yun? Hopefully bumaba na siya kasi siyempre yung karaniwan diyan pag aftermath ng mga ganitong malakas na ulan, hindi man malakas kung halimbawa dito sa yung nanggagaling sa kabundukan, so yan ang binabantayan ngayon dahil yung mga bahay na doon may mga hindi lumilikas pa All right. Sige, susunod bigyan mo kami ng update kung ano i-report sa inyo ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Salamat, Adelius. Yes, yan po naman natin ulat mula dito sa 104.5, radyo natin Bayongbong, para sa DZRH. Po naman si Adelius Cesar Seva nag-uulat. Daming bayan. Adelius Cesar Seva mula sa radyo natin sa Nueva Vizcaya. Ito yung pinakahuli yung report ng Pag-asa kanina para lang mabigyan natin ng diin. Yung signal number 4, ito yung western portion ng Nueva Vizcaya, western portion of Mountain Province, southern portion of Abra, western portion of Ifugao, Benguet, central and southern portions of Ilocos Sur, La Union at northern and western portions of Pangasinan. Yun ho ang saklaw ngayon ng signal number 4. Samantala, under signal number 3 pa rin po ang western portion ng Isabela, southern portion ng Apayao, Kalinga, nalalabing bahagi ng Ifugao, nalalabing bahagi ng Abra, nalalabing bahagi ng Mountain Province, northwestern portion ng Quirino, southern portion ng Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, nalalabing bahagi ng Pangasinan, gayon din po ang Nueva Vizcaya, northern portion ng Nueva Ecija, northern at central portions ng Tarlac, northern portion ng Zambales. Yan po ay under signal number 3. Etong signal number 2 naman, may mahaba-haba. Mukhang lahat na yata ng ibang portion ng Luzon isaklaw na. Cagayan, including Babuyan Islands, nalalabi pang bahagi ng Isabela, nalalabing bahagi ng Quirino, Apayao, at Ilocos Norte, yung lalawigan ng Aurora. Iba pang bahagi ng Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, Bataan, northern and central portion ng Quezon, kasama na ho ang Polillo Islands, Metro Manila, signal number 2 tayo dito sa Metro Manila, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, northern portion ng Marinduque, northern portion ng Oriental Mindoro, northern portion ng Occidental Mindoro, kasama ng Lubang Islands, at western portion ng Camarines Norte. Ulitin natin yung ating mga binanggit na lugar under signal
number 2. At ito naman po ang mga signal number 1 pa rin. Kasama dyan ang Batanes, northern portion ng Palawan, kabilang ang Calamian Islands at Cuyo Islands. Iba pang bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, western at central portions ng Masbate, kabilang na ang Ticao at Burias Islands, Romblon, nalalabing bahagi ng Oriental Mindoro, gayon din po ang Occidental Mindoro at nalalabing bahagi ng Quezon, Marinduque, northwestern portion ng Northern Samar, northern portion ng Iloilo, Capiz, Aklan, northern portion at central portions naman ng Antique, kabilang na po dyan ang Kaluya Islands. Yan po ay signal number 1. Mga karagdagang mga updates kay Bagyong Uwan sa ating pagbabalik, 8:31 ng umaga. Damdamin Bayan. Ang time check. Balik ho tayo sa ating palatuntunang Damdamin Bayan. Magandang umaga sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ho yung mga patuloy na sumusubaybay, nagbibigay tulong doon sa ating mga kababayang sinalanta ng Bagyong Uwan. Ngayon sa pagpapatuloy ng ating balitaan, si Pangulong Bongbong Marcos ay nag-alay daw ng espesyal na misa para sa mga pamilyang naapektuhan naman ng bagyo. Report mula kay Let Narciso. Let. Lakay Raymond, dumalo sa misa kahapon sila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liz Araneta Marcos sa Malacanang. Inialay ang misa na may espesyal na intensyon para sa mga pamilyang naapektuhan ng mga bagyong tumama sa bansa. Sa Facebook post ni First Lady Lam, makikitang kasama ng first couple sa misa sina dating First Lady Imelda Marcos at Irene Marcos. Wala naman sa litrato ang mga anak na sina Congressman Sandro Marcos, Vinnie at Simon. Ginanap ang misa sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Uwan. Bago ito ay hinagupit rin ng Bagyong Tino ang Pilipinas, kung saan higit 100 katao ang nasawi. Okay, Raymond? Wala siyang schedule ngayon, pupunta ng NDRRMC o ano pa man ang Pangulo? Wala pang abiso sa ngayon, Lakay Raymond, dahil bagamat yung ganyang pagpunta niya sa NDRRMC kapag ganitong panahon, biglaan lang talaga. So mag-aabang tayo. All right. Salamat, Let. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Samantala, hingi tayo ng update. 4 na bayan dyan sa Northern Aurora naka-isolate ngayon dahil sa landslide at meron ding mga nagtumbahang poste epekto ng Bagyong Uwan. Alamin natin ang buong detalye. RH52, Edniel Parosa. Edniel, kumusta na ang sitwasyon, panahon dyan sa area mo? Edniel? Edniel? Yel. Okay, sige. Balikan na lang natin na Lakay Raymond. Naayos Calling pa pa pala. Ayusin natin. Inaayos niya yung Zoom. Pero nasa linya si na yata Sherwin ata to, Lakay Raymond eh. Mukhang Sherwin si ba yan? Sherwin. Sige. Balikan na lang natin si Edniel balikan natin si Edniel. Si Sherwin na ba yan? Yung nasa Zoom? Sherwin? Okay, si Sherwin. Yes, Raymond. Raymond, nabalot nga ng lungkot yung masayasa ng kapistahan dito sa barangay sa gabi, dito sa bahagi ng Cavite City. Ngayon pusang naman yung malakas na ulan. Pero kagabi, hindi ulan yung nagkakakas sa lugar nila, kundi yung napakalakas na daluyong o agos mula doon sa dagat na dito nga ay sila nakaharap sa Manila Bay dahilan para sa maraming bahay na halos sa 1,000 kabahayan yung hinampas ng malalakas na alon sa kahabaan nga nitong dalampasigan ng Cavite City na matatagpuan yung mula Barangay Dalahican hanggang sa Barangay 30 Alpha, kung saan itong mga kabahayan na ito ay nagtamo ng malalaking danyos dahil sa halos 2 palapag na lakas o taas ng alon na humampas at nag-iwan nga ng napakaraming basura dito nga sa mga baybaying bahay sa loob nitong barangay itong Cavite City. Wala silang ibang nagawa kundi yung marami sa kanila umakyat na lamang sa mga matataas na bahagi ng kanilang kabahayan habang yung mga nakatira direkta sa tabi mismo nitong karagatan sila nagsilikas dahil yung tindi ng lakas ng alon ay hindi kinakaya ng mga bahay kaya't marami sa mga bahay na gawa sa light material ang nawasak. Dito nga sa Barangay 30, kausap natin kanina, yung kanilang administrator doon, di ko lang napasana yung phone, hindi ko na si Oni Villaflor,
ang administrator ng Barangay 30M na i-describe o nilarawan niya yung lakas at yung taas ng hampas ng alon na naranasan nila kagabi. Pakinggan natin si Oni Villaflor. Nung unang gabi, nung alas 6, okay pa nung mga bandang alas 7, tumataas na po yung tubig at sumasabay na rin po yung dating ng bagyo. Kaya po, doon na nagkaroon ng mga problema barangay at nilikas namin ng mga tao. Gaano kataas po yung mga alon? Umaabot po na siguro ng mga hanggang kulang 2 palapag. Ganun po Yung ang sitwasyon. tubig dagat na pumasok dito sa barangay nyo? Kaya marami pong mga tao na ilikas namin gawa ng nasira po kanilang mga tahanan. Mga gaano karami po yung naapekto ang pamilya po? Mostly po mga siguro may 100 dito. Sa barangay lang po namin, barangay 30 po. Maraming salamat po. Ngayon, Raymond, nasa mga evacuation center yung mga inilikas sa mga pamilya habang marami naman sa mga nandito sa Main Street, itong Barangay 37 mga nagsimula na sana maglinis, subalit nagsimula na namang umulan, so marami pa rin yung naiwan ng mga debris, na mga kalat mula doon sa iniwang basura galing sa karagatan, itong daluyong epekto ng bagyong si Uwan. May panawagan lang dito si Kagawad pangalan niyo po? By Bernal po. Si Kagawad by Bernal ng Barangay 37M dahil may nawawala daw sa inyo? Hindi po, kasi hindi naman siguro yung delay po ng alamang. Ngayon po, dumating po sila, yung lalamog, ang problema, nakatakbo yung sakyan na iwan. Siguro naman, baka naglakat-lakat lang yun dahil walang biyahe. Ang kagabi po, nangyari po sa amin talaga puspusan po, ginawa namin ng lahat ng aming kagawad. Sa dami po nag-evacuate, talaga dinala po namin sa eskwelahan po. Talaga sobrang kalalaki ng alon. Marami nga po nasirang bahay dito. Meron naman na sugatan, gawa ng paha, na biyak ang paha, tinakbo namin ng hospital. Ayos naman po, nalunasan naman po. Meron naman tumutulong naman sa amin ng maayos. Maraming salamat. Hindi naman kami pinapabayaan ni Mayor. Oo, maraming salamat Bernal po. Kay Bernal na kagawad ng Barangay 37M. Ngayon na Raymond, kala mo napakalakas ng buhos ng ulan dito ngayon sa lugar. Sa malakas pa rin. May hangin pa Kita mo gumuguhit pa yung hangin sa kalsada. Ngayon bumuhos yung malakas sa ulan. Nagpapasalamat kay mga tao na hindi sumabay ito kagabi doon sa paghampas ng daluyong. Doon sa paghampas ng daluyong, kung sasabay daw yung ulan, mukhang abuti ng dibdib yung tubig dito sa mga dulong barangay, ito nga Cavite City. Sa ngayon, nararanasan na yung epekto ng signal number 2 dito nga sa Cavite, epekto nga ng bagyong si Yuan. Yan ang DR8 News, RH6, Sherwin Bata Alfaro, DR8, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Salamat Sherwin mula dyan sa Cavite City. Ngayon naman balik tayo sa Maynila. Kiboy Gonzales, marami daw mga residente sa Maynila ang inilikas dahil sa bagyong Uwan. Nasaan sila? Boy Gonzales, sa detalye ng balitang yan. Raymond, Sister El, dumami pa ang bilang ng mga pamilyang inilikas dito sa lungsod ng Maynila dahil sa patuloy na panalasa ng Super Typhoon Uwan. Batay sa pinakahuling ulat ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, as of 6 a.m. kanina, umakit na sa 3,375 pamilya, katumbas ng 10,000 mahigit na individual ang kasalukuyang naninuluyan sa mga evacuation centers sa iba't ibang distrito ng lungsod. Apektado ang mga barangay sa District 4, District 5 at 6 at Paseco Compound kung saan inilikas ang mga residente mula sa mga mababang lugar, tabing ilog at baybaying barangay. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Barangay 20, dito yan sa Isla Puting Bato, Barangay 101 sa Bitas sa Tondo, Barangay 105 Batuhan, Barangay 128 sa Smoky Mountain, Barangay 259, 266 at 260 sa Estero, Magdalena. At para ito yung sa may Binondo, Barangay 176 at 183, dito naman yan sa Sulog Apog sa Gagalangin sa Tondo, yung pinaka-river area. Barangay 198 at Barangay 202, ito naman sa Hermosa 6, sa Manugid sa Tondo, at iba pang barangay sa Santa Mesa, Santa Ana at Tondo. Ginagamit ngayon bilang evacuation center ang mga paaralan at multi-purpose hall tulad ng Delpan,
Sports Complex, General Gregorio del Pilar High School, Melchora Aquino Elementary School, Dapitan Sports Complex, at itong Ligada Elementary School. At iba pang eskwela, halimbawa, lagayan itong Atienza Elementary School at President Corazon Aquino Senior High School sa Baseco Compound. Sa Baseco Compound, nasa 500 na pamilya mula sa mga barangay Aplaya at Gasangan. Ito yung sa Breakwater at sa mga evacuation site tulad ng Benigno Aquino Elementary School at Corazon Aquino Junior High School. Patuloy na ang pamamahagi ng mga relief goods, pagkain at tubig sa mga evacuee habang nagpapatuloy ang masamang panahon dulot ng Super Typhoon Juan. Ngayon, bubuhos yung napakalakas na pagulan dito sa area ng Calao at Top Avenue sa lungsod ng Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa Disa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat, Boy Gonzales, mula dyan sa lungsod ng Maynila. Sabi ni Willie Relador, wala daw kuryente doon sa Gapan City. Sa Nueva Ecija. Ayan, kaya tinitignan natin ito. Maraming mga lugar ang mga nawala ng kuryente, Lakay Raymond. Actually, kahapon hapon hanggang gabi, sa maraming areas sa Mandaluyong ang nawala ng kuryente. Pero ngayon, bumalik naman na yung supply. Ayun ito yung nire-report kagabi, yung sumadsad daw na barko doon sa barangay Wawa Ibaba sa Lemery, Batangas. Ayan na. At Lakay Tom Desa, Rita Ballesteros, kumusta dyan ang lagay ng panahon? Ayun na. Eto na, Lakay Raymond. Punta na natin ang area ni Edniel. Nandyan ngayon sa May Aurora. Mayroong 4 na bayan dyan sa May Northern Aurora na isolated ngayon dahil sa landslide at may mga natumbang poste. RH52, Edniel Parosa. Edniel. Mahangin pa rin at malakas na ulan mula rito sa lalawigan ng Aurora. Naka-isolate pa mula sa Cabecera, dyan sa Baler. Itong 4 na bayan sa northern portion itong ating lalawigan kung saan tayo naririto, kung saan nga nag-landfall itong super bagyong Uwan. Narito tayo ngayon sa Kasiguran, katabi ng Dinalungan town, kung saan tumama itong mata ng bagyo at tumambad sa atin ngayong umaga. Mga tuklap na yero ng ilang bahay, hotel, hospital, maging mga nagtumbahang poste ng kuryente, lalong-lalo na dito sa mga major highway o major roads. Ayon sa Office of Civil Defense, hindi pa rin madaanan yung bahagi ng Baler Kasiguran Road na ating ring binaybay kahapon dahilan para pa-isolate itong mga bayan ng Dipakulaw, Dinalungan, Kasiguran at Dilasag. Nabutan din ng DZRH NOS na nag-clearing operations itong Philippine National Police kasamang Philippine Army, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard. Sabi ng kanilang Chief of Police, si Kasiguran Chief of Police, Police Major Donape Galban, ay tuloy-tuloy yung kanilang clearing operations, lalo pat na-receive nila yung parehong report mula sa OCD na hindi pa mapasok itong mga probinsya sa northernmost portion ng Isabela. Pero kaiba doon sa, o at least sa ngayon, ay wala pang natatanggap na reports ng casualties yung ating kapulisan na nakatutok ngayon ang activity dito sa pagre-restore nating mga pangunahing lansangan katuwang ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Pwede natin si Police Major Galba. Kasabayan po kami nag-alunsad na clearing operation para po sa ating main thoroughfare para makadaan po yung ating mga bayan from the Villanueva Park para po magpaparating ng bayan. Accessible na po itong national highway natin sa lahat ng mga transportation. Bago mag-clearing, ano bang status natin? Isolated ba tayo from Baler? Yes, at so dahil sabi nung aming DPWH na kapatas nila, marami daw landslide from Janet to Dinalungan. Kasi ang parang nangyari, Dinalungan ang pinamahan talaga ng center ng bagyo. Sabi ni Police Major Galban, kung ikukumpara doon sa mga nagdaang malalakas na bagyong pumampas dito sa highway ng mga bagyo sa Pilipinas, itong probinsya ng Aurora, kapansin-pansin ang tagal ng hagupit nitong super bagyo kagabi. Naranasan din natin yan dito sa Kasiguran, Aurora, kung saan wala pa lamang doon sa approaching ng alas 5 ng hapon ay naramdaman na yung hampas ng malalakas na hangin hanggang sa tuloy na nga maglandfall itong bagyo pasado alas 9 ng gabi. Na tumigil lamang yung naririnig natin ng malakas na sipol na hangin at tagugdong doon sa labas sa ating tinutuluyan mga madaling araw na ngayong Lunes ng umaga.
Sa ngayon ay patuloy yung clearing operations habang gaya ng inyong nakikita sa ating live video ay malakas pa rin yung ulan every now and then at malalakas pa rin yung hangin. Nasa signal number 2 pa rin itong probinsya ng Aurora at sa ngayon ay ito sa aking likuran yung ating rescue team, PNP, PFP, Coast Guard at iba't iba pang mga tauhan ng militar ay susubukan pa lamang pasukin yung pinaka ground zero o yung lugar kung saan naglandfall itong bagyo katabi lamang ng kasiguran dyan sa Dinalungan, Aurora. Yan ang latest mula rito sa Eastern Seaboard ng Luzon. Ako si Edniel Parrosa, Laser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel, at ingat kayo dyan ni Mike Lumaban. Sila yung dalawang sumuong dyan sa bahagi ng Aurora. Kasi yung mga kakilala nating nandiyan hindi na sumasagot kagabi pa eh. Baka wala sa signal. Walang kuryente, wala na ring signal. Yung area na yan, mga kahit yung mga taga-Baler at saka yung yan binabanggit sa other areas of Kasiguran and Dinalungan at pati sa Dilasag. In the meantime, 8:54 na ng umaga. Daming bayan. 3 minuto pa bago mag-alas 9 ng umaga. Magandang umaga kay dating Vice Mayor Henry Bacornay Jr. dyan sa Bawang, La Union. Ang sabi ay hangin din ang kanilang naranasan simula kagabi. Buti na lang daw hindi sumabay ang ulan. Kasi yung hangin. Kaya ang problema nila ngayon, gaya nung ginagawa sa ibang lugar, yung clearing operations sa napakaraming mga may punong bumagsak. Oo, yung iba yung mga sangan-sangan na nagkalat dyan at saka mga debris all over na nagkalat sa mga lansangan at yun ang ginagawa nila ng clearing operation. Yung ibang lugar, yun, gaya nung nakita natin sa part ng Aurora na tumumba medyo yung... mahirap yun. Maraming poste yung natumba eh. Poste ng kuryente, kaya kailangan nilang i-restore. So it takes how many days pa yan bago maibalik yung supply ng kuryente. Alright, dako tayo sa Cagayan. Puntahan natin ang Cagayan. Lakay Raymond, binaha rin ba ang Cagayan? Alamin nga natin ang sitwasyon dyan ngayon. Bagamat yung ilang mga lugar ay matindi yung binaha o nakaranas ng pagbaha katulad po sa Catanduanes. Ang area naman ng Cagayan, alamin natin ang sitwasyon ngayon. Nandyan si RH25 Grace Ansano sa Tuguegarao City. Grace. Yes, Elaine, tulad naman ng inaasahan, maswerte ang Cagayan sapagkat hindi gaano na tumama ang bagyong si Yuan sa likod ng matinding paghahanda ng mga residente rito sa pamamagitan din ng atas ng punong lalawigan na si Governor Edgardo Aglipay. At ngayon, unti-unti nang nagbabalikan sa kanilang mga tahanan ang nasa mahigit 1,000 mga evacuees individuals sa halos nasa 12 rin na municipality na tinamaan. Out of 29 municipalities ay 12 nang nagkaroon ng ilang mga pagbaha sa talaan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ayon kay Rueli Rapsing, ang CDRMO officer, malaking tulong din daw yung naging shield dito sa bahaging ito ng Cagayan, itong Sierra Madre Mountain. Bagay na pinagpasalamat din ng maraming mga residente mula sa Isabela, gayon din sa Nueva Vizcaya. Kung hindi raw dito sa shield na ito na Sierra Madre Mountain, posibleng mas matindi ang hagupit na dinanas ng mga naturang lalawigan. Sa ngayon, iba't ibang lugar sa mga national highway ang tinututukan ngayon ng Department of Public Works and Highway para sa clearing operation. Bagamat dito sa buong Region 2 ay mayroong lugar na unpassable pa rin itong bahagi ng Jadi, sa bayan ng Jadi, Maharlika Road, kung saan nagkaroon ng light erosion o landslide dyan nga sa National Highway na yan.
Sa ngayon, tuloy-tuloy din na inaalam ng mga tauhan ng DPWH ito namang lansangan mula Isabela hanggang dito sa Nagtipunan, Quirino, Isabela na lalabas naman ng Dinadzawan sa bayan na ng Dipakulaw. Ito kasi ay bulubundukin at madalas ay nagkakaroon din ng mga landslide. Ayon sa Regional Director ng DPWH Region 2 na si Engineer Matias Manalav, na ang kaniyang district engineer ng Quirino Province ay kanya nang inatasan para mag-survey at alamin na lumabas at tingnan kung saan-saan lugar yung may mga landslide sa lugar na yan. Bagamat sa ngayon ay may supply na ng kuryente dito sa bahagi ng, nagbalik na ang kuryente dito sa bahagi ng Tuguegarao City, Peña Blanca at ilang pang mga karatig bayan. Ang sistema ngayon ng ating pagbibigay din ng relief goods ayon nga kay Governor Edgardo Aglipay ay tuloy-tuloy din at ready food packs na ay nandyan na sa bawat bayan matapos nga inatas na niya sa PDRMO na ito ay dalhin na sa mga bayan-bayan na nangangailangan ng tulong. So yan muna, Elaine at Raymond, yung ating update na maaliwalas na halos yung kapaligiran dito at medyo sumisilip-silip ng konti si Haring Araw. So yan ang ating update, RH25, Grace Vera Santano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat si Ate Grace Ansano. Yan lang naman ang panalangin ng ating mga kababayan dyan sa Isabela at sa Cagayan area, yung huwag masyadong magdala ng ulan. Dahil kung merong mga area na medyo almost done na yung pag-aani ng palay, pero siyempre may mga kasunod pang mga kasunod din na mga produkto agrikultural na kanilang itinanim. At huwag naman sanang malubog sa baha. Ay awan ng Diyos kahit paano medyo dumaan pero hangin. At may ulan din pero hindi gaya nung kasi marinig mo na dati kasi Elaine na pag sinabing signal number 3 dati naku talagang so, ang lakas na nun lakay Raymond. Oo. Ngayon may naririnig ka ng signal number 4, may signal number 5. Ay wala na kaya kailangan at saka kuminsan mahirap yung magpapakampante. Yes, tama. Kasi hindi bali yung kuminsan kasi ugaling Pinoy sinabi ng Pag-asa, dadaan sa ganito kalakas. Ay nagka-signal, kuminsan umaraw. Sinisip pa yung Pag-asa. Oo, parang ano ba naman itong Pag-asa to? Sasabihin nyo, signal na pitas, may araw. May araw. Oo, nagiging piloso po minsan yung kababayan natin. Kapag mas mabuti na yung naghanda ka, yes. Na walang nangyari, kaysa hindi ka naghanda, may nangyari. Na binalaan ka naman, pero hindi ka naman gumalaw. Tapos pag may nangyari, lahat sinisi mo. Yes. Hindi man lang kami nasabihan. Oo. Magayon pati sisiin si presidente, si vice presidente, lahat yung na lang mga senador. Sinisi si mayor. Si mayor naman ito, pabiyahe-biyahe lang. Totoo naman, may mga mayor dyan na wala sa kanilang yung mga missing in action. May mga nawawalang mga local officials. Yung sa nahanap na ba? Yung sa Cebu? Hindi, actually iba yung sitwasyon kasi sa Cebu. Actually yan depende kung kanino ka makikinig Iba pala yung doon. Iba. Kasi ito yung kwento nung isa nating nakakwentuhan ko na wala naman siyang kinakampihan pero sabi ko, tinanong ko lang, ano bang sitwasyon sa Cebu? Si Governor Pam Baricuatro, wala siyang kakampi. Sa buong Cebu, dalawang mayor lang daw. Yung Danau City na yung tatay nila, dating Secretary Ace Durano, na siya ngayon ang Provincial Administrator ng Cebu. At saka mayroon pang isang bayan sa Northern Cebu. Na yun ang kay Governor. Yun lang ang kakampi ni Baricuatro. All the rest, mula Vice Governor, Bokal, Congressman, Mayor, kakampi lahat ni dating Governor Garcia. Gwen Garcia. So, ang nangyayari, itong si Governor Pam Baricuatro, kumikilos mag-isa. Lahat ng mga mayors
na hindi niya kakampi. Siyempre, kumikilos sila in coordination with their allies, but not with the provincial governor. Kaya ang nangyayari, ang pakiramdam ni Pambari 4, hindi sila kumikilos. Pero sabi naman ng mga iba na nasa baba, kumikilos naman. Nandito na sila. Though of course, yung sinasabing nag-abroad kasi, September pa approve yung kanilang biyahe. Okay. So, September pa. Hindi pa at pinirmahan ni Governor Baricuato. Kaya alam niya kung sino yung mga nawawala. At during the time na umalis sila, wala pa naman yung bagyo. Wala pa yung bagyo. So to be fair with those congressmen. Hindi, actually mga mayors pa. May mayor ba? Mayor. May mayor din. Hindi ko dinidepensa, pero yun ay kinuwento sa akin ng isang nakakaalam sa sitwasyon sa Cebu. Kaya sabi ko, kumbaga para bang politika at worst is working. Ang sagwang tingnan dahil dapat pag ganitong panahon na may sakuna, wala mo ng politika. Dapat. Kaya lang itong mga trolls talagang hindi tinitigilan. Pati si Presidente hindi tinitigilan. Yung mga hindi. Sige, nagbabagyuhan na. Ang inuuna nyo, ipahuli si Bato. Yung mga ganun ba? Actually, sabi nga nila paano ko magagamit si Bato pang lagay sa bubong? Ihuli na ng ICC yan. So, mga kababayan natin na nagpo-post sa social binabati media. ko yung lahat ng mga tao ng Bureau of Fire Protection na nagpapa-shoutout yung aking inaanak. Itong si Ronald. Si Ronald nandun sa Cervantes, Ilocos Sur. Naka-duty yata sila ngayon. Naka-monitor sila. Malayo-layo. Kasi kasama sila sa dinaanan nung bagyo. Sana umayos-ayos dyan at hindi na naman nagsara yung ating mga major roads para tuloy ang biyahe ng ating mga kababayan. Ayan, ingat-ingat to kayo lahat ng mga tao ng Bureau of Fire, Philippine National Police, Armed Forces, Philippine Coast Guard, lahat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Offices at pati yung mga municipal at barangay na talagang hindi hinahanap ng kanilang mga constituents nandyan na nag-front line. Ang maganda lang kay Raymond ngayon, napansin natin may mga preemptive evacuation na talaga agad. Which is maganda talaga na unahan mo na bago ka pa maunahan. Kaya hindi naman sa pero nakakatuwa na makita na yung mga LGU natin. Kasi nagpo-post sila kay Raymond sa mga social media nila na inaabisuhan yung mga residente nila, nasasakupan na nila na preemptive evacuation na. Yun siguro kasi nga may mga nakita nila yung mga areas, in some areas, hindi lang Cebu, pero Negros, kasi umabot sa Negros Island, Samar, Leyte. Well, in fairness, ito yung kumbaga kung minsan pag nakaranas ka na talaga yung ganyang katindi, gaya ng Leyte at saka Samar na nakaranas ng medyo malungkot dahil tinapat na naman yung anniversary ng Yolanda. Itong sunod-sunod na bagyo, yung Tino at saka Uwan na to talagang pag sinabihan mo sila, alam na. Yung iba nga di na sinasabihan, nauuna na sila Pag na-monitor nila na, may parating na bagyo, get ready. At least, yung awareness medyo mataas na. Compared sa ibang mga area na hindi pa nakararanas na sinasabing may bagyo, mag-evacuate, nakikipagtalo pa. Kaya lang, on the other, hindi mo rin naman sila masisi. Most especially yung mga, kung ano man yung mga properties nila na hindi maiwanan, yung mga alagang hayop. Pero at least kahit paano, may majority ng pamilya ginagawa ng iba, di ba? O sige, yung mga asawa, anak, may mga senior, dalhin na sa evacuation, at least may mga lalaki na lang na maiwan na magbantay doon sa kanilang mga properties. At saka mga alagang hayop. Ganoon na lang, kaysa yung lahat kayo na tapos pag ora di peligro na tsaka kayo tatawag ng rescue. Ayan, sisihin nyo na naman si Mayor, si Governor na hindi man lang kayo inintindi. Ayun na nga, kasi delikado nga. Hindi na makapasok yung mga rescue team kapag medyo hindi na maganda yung sitwasyon. Sabi nung si aking bilas doon sa Ballesteros Occidente, Tom Deza, walang kuryente. Malakas din naman ang ulan at hangin. Ayan, mula daw kahapon hanggang kaninang madaling araw. Ayan, so yun yung mga namomonitor natin at kailangan din nating magandang balikan
yung mga lugar na dinaanan. Just like, mukhang Masbate, ano man naman Oo. At saka At ang Catanduanes ay maraming Catanduanes. binaha na naman dyan sa Catanduanes. Oo, Catanduanes and many other areas na nakita ko yung mga bayan-bayan sa Camarines Sur at Camarines Norte sa tabing dagat. Yes, diba? oo. Yung ano ba yun, Partido area kung tawagin nila doon sa Camarines Sur at saka dito sa Vinson sa Camarines Norte. Yun yung mga matinding tinamaan dahil nga sa lakas ng hangin at ulan. At syempre yung alon talagang nakakatakot tignan. Alright, ready na ba? Ayan, okay. So sa pagkakataong ito, 10 minuto makalipas ang 9:00, makibalita naman tayo sa lalawigan ng Pangasinan. Dahil marami daw mga na-report na binaha at meron pang mga nakuryente. Nako, dyan sa may area ng Dagupan City. Yung iba nga walang kuryente pero dyan may nakukuryente. Naku po. Hindi yata napatay ng nabigla siguro. Oo, nabigla. Yun yung reason ng mga itong mga utilities ko minsan kung bakit pinapatay nila ng sadya yung kuryente kapag may parating ng bagyo. Nasa ating linya mga kaibigan, ang gobernador ng lalawigan ng Pangasinan, si Governor Ramon Gico III. Governor Gico, sir, magandang umaga at welcome sa DZRH with Raymond and Elaine. Raymond, Elaine at sa mga tagapakinig nyo, magandang umaga. Gob, bigyan nyo kami ng update. Kumusta ang lagay ng Pangasinan as we speak dahil sa epekto ng bagyong Uwan? Opo, unang-una, narinig ko po sa inyong komentaryo na marami raw na kuryente dito sa lalawigan. Unang-una po, yung report po na yon ay sa Dagupan City, pero kinumpirma po ng Vice Mayor ng syudad na fake news po lahat yon. Nako, ayan na nga ba sinasabi kaya natin? We urge the people to stop spreading fake news. Hindi po sila nakakatulong. Anyway, malakas po ang hangin, magdamag. Subalit ang talagang nagpahirap po sa amin ay itong storm surge incident combined with high tide. Sa 4 po na lugar ng probinsya, particularly sa northern coastal areas of the province. Sa Lingayen, ito po yung capital town namin, sa Binmalay, sa Dagupan City at sa San Fabian. So marami pa rin po mga kababayan namin ang nasa evacuation centers province-wide. Sa 35 po na LGUs ang nag-conduct ng preemptive evacuation, totaling to sa tingin namin ay mahigit sa ang nakasulat po kasi sa aming report ay 24,000 individuals, pero sa tingin po namin mas marami ay higit pa dito yung bilang. Alright. So yung so as we speak wala pa din hong kuryente sa buong lalawigan ba o some parts lamang dito po sa huling report po sa amin alas 5 po ng umaga ito, may power interruption sa 11 po na local government units. Malawak yun. Medyo marami-rami to. Saka dadagdag ko lang po na sa report po ng ating mga LGUs, puno na po rin ang mga evacuation centers po namin dito. Pero yung mga evacuees naman natin, naaalagaan naman sila, Gob? Naalagaan naman po. Kaya nga ang isa sa mga prioridad po namin ngayon ay yung road clearing. Yes. Dahil nga po napakalakas po ng hangin, may mga puno pong nagsitumbahan sa mga ibang mga kalsada. But all major roads naman ngayon dito sa lalawigan ay passable po. Gov, kumusta naman po yung, mayroon na po ba kayong initial report ng damages sa mga establishmento, mga kabahayan, at may mga lugar po ba na binaha dyan sa Pangasinan? Yun na, dahil po nung nasabi ko, yung 4 na lugar po dun sa storm surge, coastal areas of northern part of the province dahil po sa storm surge. Pagdating naman po sa ulan ay hindi naman po ganun kalakas ang naging ulan dito. Hangin po talaga ang napakalakas. Pero doon sa katanungan nyo po, kung meron na po kaming mga report, wala pa po
Ngayon pa lang po siguro at sa susunod na araw, lalabas po yung mga titingin po no ng mga damages sa agrikultura at saka po sa mga infrastructure po natin. So yung hanap buhay ng ating mga kalalawigan dyan na pangisdaan, bangos at iba pa, hindi ho naapektuhan itong bagyo na ito, Governor. Baka yun na naman ang gamitin ng ibang mga negosyante na magtaas. Yung po mga mangingisda natin pumapalaot, definitely apektado po ang kanilang hanap buhay. Pero yung mga ibang aquaculture industries po natin, ma-assess pa lang po natin ito pag dumating na po ang mga report ng bawat local government units. Pero may initial report naman po ang aming agriculture department dito, office, na 70 to 80% no ng ang mga tanim nila mga pali at mais ay na-harvest na bago pa man din po dumating itong bagyo. Good. So hindi good so on the other hand hindi pala umapaw ngayon yung Buod River at saka yung isa pang hindi good. So at least kahit paano ligtas yung ating mga kababayan along the river areas. Pero binabantayan pa rin po natin yung Marusay River, yung Sinukalan po dahil malamang yung mga effect po nila will come in the next few days, no? Galing po kasi sa matataas na mga lugar tulad ng lalawigan ng Benguet. At doon pa lamang po natin malalaman. Pero sa dam po natin, ang status ng dam natin, wala pong gates na binuksan. At ang kanilang level po no ay nasa 272.81 meters above sea level. Ang maximum po nito ay 280 meters above sea level. So okay pa po yung dami po ng tubig sa dam. All right. So ulitin ko lang, Gob, yung report na may nakuryente, fake news yun. Fake news. Fake news po, fake news. Nasabi po ng DC Mayon ng Dagupan. Siyudad po ng Dagupan na fake news po yun. Ayun. Malinaw na So far, let me emphasize po, no, as of ito pong oras na ito, no casualties reported in the province of Pangasinan. Okay, malinaw. Alright, bago ka namin bitawan, Gob, siguro kausapin niyo ang inyong mga kababayan at sila'y nakikinig ngayon na Governor Gico, sir. Sa atin po mga kababayan, dumaan man po tayo sa matinding kalamidad. Ako'y nagpapasalamat no sa karamihan na nakiisa, lalo-lalo na po sa preemptive measures po natin at preemptive evacuation po natin. Ito po talaga yung sumasalba ng mga buhay, no. So makakaasa po kayo sa ating lalawigan na tuloy-tuloy po no ang aming pagmomonitor at pakikipag-ugnayan sa inyong mga local government units sa mga pangangailangan, lalo na po sa mga food and non-food items at mga shelter repair kits na kailangan. At hihingi po tayo ng mga assistance no sa mga national agencies natin. May mga commitments naman po na galing sa ating national agencies. All right. So patuloy lang po tayo magdasal at mag-ingat. Stay safe po. Maraming salamat, Governor, at ingat-ingat kayo dyan sa lalawigan ho ng Pangasinan. Thank you po. Thank you. Mga kaibigan, Governor Ramon Gico III ng lalawigan ng Pangasinan. Daming bayan. Ito naman, from Northern Luzon, balik tayo sa Bicolandia dahil ito yung binagsakan ng bagyo. Tingnan natin kumusta ang sitwasyon. Makakausap ni Manoy Roel Saldico ang gobernador ng lalawigan ng Catanduanes, si Governor Patrick Asanza. Manoy Roel. Yes, Raymond, magandang umaga at Ma'am Elaine, sa ngayon araw na ito, talagang yung ating ginagawa ng ating mga operatiba, lalo na ang PDRMO ng Catanduanes, ay yung clearing operation at ilan pa rin yung mga lubog sa baha. At kumustahin natin ngayon si Governor Patrick Asanza ng Catanduanes dahil ang Catanduanes ang isa sa mga unang dumaan ang bagyong dito sa Super Typhoon. Governor, magandang umaga po. Live tayo sa DZRH po nationwide. Si Raymond and Elaine. Kumusta po ang sitwasyon ng Catanduanes, Governor? Magandang umaga po, Caruel Saldico, at gayon din po sa inyo,
Ma'am Elaine, at kay Sir Raymond. Yes, sir. Dito po sa Catanduanes ay medyo malawak ang naging epekto ng Super Typhoon Uwan na alam naman natin sa mga pictures ay halos kayang sakluban ng buong Pilipinas. At yun nga po, dumapo po ito sa may northern part ng Catanduanes, doon sa bandang Pandan, Biga, gayon din sa Bagamanok. At bagamat nasa northern part, ang pagdapo ay ramdam maging sa capital town ng Virac at nasira po ng matataas na storm surge at malalakas na hataw ng alon ang mismong seawall sa tapat ng Coast Guard building at may parola, kung kaya't ang aming mismong Imelda Boulevard na pasyalan at diyan nagja-jogging ang mga tao ay halos naging mitulang parte na ng karagatan dahil inabot ito. At malaking bagay po ang ginawa nating forced evacuation dahil yung mga sa coastal areas ay nailikas ng maaga one day before na nagkaroon ng pagdapo ng Super Typhoon Uwan. At sa ngayon po ay 129,091, no? 129,000 ang affected na Katandunganon as of today's situation report. Ang total po na mga individuals na kinailangang lumikas ay umabot ng 86,756 or kung bibilangin ng pamilya, 25,382. Ang amin lang pong naka-preposition na mga food pack ay nasa 19,000, kung kaya't kukulangin po talaga ang aming food pack sa ngayon. At marami rin pong mga lugar sa probinsya na inabot ng baha hanggang Bewang sa Gogon Centro at ganun din po sa parte ng San Miguel ay halos umabot sa mga bubong ang pagbaha. Yan po, pinoproblema namin ngayon ang para sa mga totally at partially damaged na mga bahay, yung kanilang mga yero, mga plywood at mga pako. At yun po ang aming sinusunod na pagpupukusan after ng clearing operations. Ongoing na po ang restoration ng Pitelco na nag-total shutdown noong kasagsagan ng bagyo at ang clearing operations naman. May mga unpassable roads po kami, mga isolated barangays din po dahil sa sobrang lakas ng Super Typhoon Uwan. Yun nga po, Caruel, gusto naming sabihin sa mga dadaanan pa lang ng Super Typhoon Uwan, huwag niyo pong pawalang bahala ito, maghanda ng gusto dahil kami pong palaging dinadaanan ay medyo napansin namin kakaiba itong Super Typhoon Uwan po. Ang lakas nito ay nasa pagitan ng Super Typhoon Pepito at yung Super Typhoon Rolly. At pinaghalong malakas na ulan na bumababad ng matagal at malakas na hangin at may kasama pang storm surge. Ang amin pong target ay zero casualty pero merong isa na sinawimpalad sa bandang norte po kung saan doon talaga bumuhos ang lakas ng Super Typhoon Uwan. Isa po ang naging casualty namin po mula sa bayan ng Biga sa dito po sa Catanduanes. At yan po ang sitwasyon at sana ay tuluyan ang bumuti ang panahon para may pagpatuloy namin ang restoration ng aming mga kalsada at power lines. At nagpapasalamat po kami kina DSWD Secretary Rex Gatchalian at DILG Secretary John Vic Remulla, gayon din kay DICT Secretary Henry Aguda na agad namang nakipag-ugnayan sa atin po at nag-assure na may tulong na darating mula sa national government at sinabi po na ang mismong Pangulo po ay nag-oversee ng lahat na nagaganap. At malaking bagay po ito
para sa pag-boost ng aming moral dito sa Catanduanes na kung saan ay medyo nalugmok po talaga. Pero babangon po muli ang mga Catanduanon dahil naririyan po ang resilience at nagpapasalamat din kami sa mga gustong tumulong mula sa mga religious charitable organization na papaabot na ng kanilang koordinasyon para sa tulong na nais nilang ibigay dito po. Nananawagan din po kami sa DENR para ma-check nila yung mga binigyan nila ng environmental clearance dahil meron pong inireklamo na isang mall na ginagawa dito na di umano ay isa sa mga sanhi ng paglala ng pagbaha sa Gogon Sentro kung saan may mga inirescue po ang ating mga kapulisan at Coast Guard sa gitna ng pagragasa ng bagyo. Sana po ay ma-check ng DENR Region 5 at DENR Main Office itong inyo pong inirelease na ECC dahil inireklamo po ng mga residente sa Gogon Sentro yun pong paglala ng pagbaha dahil doon sa allegedly may mga natambunan o daanan ng tubig, tinabunan na mga areas ng kanipaan at yung 3 meters na easement po ay hinahanap na din po ng publiko dahil allegedly ito ay naisama na binakuran na dapat sana ay accessible sa public. So yan po ang kalagayan dito. May tanong si Raymond and Ma'am Elaine po. Go ahead, Sir Raymond. Gob, doon lang balikan ko nga yung casualty ninyo sa Biga. Ano ang background nito at ano ang ginagawa during the time na dumating yung bagyo? Yes po, ang casualty po sa Biga ay ang personal assistant mismo ng mayor po ng Biga. Naku. At kasalukuyan siya na nasa farm. Bagamat po ito ay hindi nasa coastal area, nagkaroon po ng flash flood doon sa lugar at pinawimpalad po ang isang 48 years old na government employee. Pero nakuha ho yung remains niya? Yes po, sa ngayon po ay inaasikaso na recovered na munisipyo at nakipag-ugnayan na rin ang probinsya sa kanyang pamilya para sa financial assistance na ipapaabot po ng PLGU. Gov, nabanggit niyo po kanina may nasa 100,000 plus ang affected na mga kababayan natin dyan sa Catanduanes at nabanggit niyo po kasi yung bilang po ng relief ng mga kailangan nila pagkain, masyado pong kokonti yung 19,000 para po dun sa apektadong mga residente. So paano po natin matutugunan? Meron na po ba kayong yung remaining po na pangangailangan nila? Ang DSWD po ba may papadala na din na mga dagdag na mga para po matulungan yung ating mga apektadong kababayan? Yes po, nakipag-coordinate na po ako mismo kay Secretary Rex Gatchalian at inassure niya po ako na may papadating na tulong, additional food packs po. At yun nga po, sumulat na rin po ako sa kanila na kung pwede ito ay manggaling na ipagamit ang barko ng Coast Guard para direkta na po galing sa Maynila ang biyahe, halos 1 o 2 araw. Andito na po yun, ang assurance sa amin ng Coast Guard. Kaysa po sa kung mag-aantay kami mula sa Albay, medyo dadalhin pa dyan. mas problemado po, mangilan-ngilan lang ang pag-transport at hanggat hindi po lifted ang typhoon signal mula sa Albay or Catanduanes ay wala rin po makakabiyahing lancha patawid sa Catanduanes po. Pero as of now, Gob, okay naman po yung kalagayan ng ating mga residente dyan sa Catanduanes na mga nasa evacuation center. Yung maraming bahay ba, Gob, ang talagang nalubog sa baha at bagamat maaga pa po, mayroon na po bang initial na report sa inyo? Kanina po, komprehensibo yung inyo pong ini-report. Pero sa mga damages po ba, mga pananim, agrikultura at sa mga establishmento kabahayan, mayroon na po ba kayong report? Yes po, sa estimate po ng ating Philippine Provincial Agriculturist, umaabot sa 100 million ang naapektuhan na agricultural and fisheries products po at
ang mga kabahayan naman po ay binibilang nga natin, umaabot sa mahigit 25,000 families ang affected. We're now classifying yung totally at partially damaged na mga houses po para mas ma-focus natin kung alin ba talaga yung mas nangangailangan ng tulong. Meron pang ibang lugar na hindi pa namin makontak dahil walang communication. May mga islets tayo na bahagi ng probinsya, kagaya ng Palumbanes at saka iba pang lugar na isolated sa ngayon. Nagpadala na kami ng motorsiklo para doon sa mga hindi mapasok dahil sa mga debris, sa mga na tumbang mga malalaking puno at sinisikap natin na maabot at malaman ang sitwasyon nila po. Alright. Governor, maraming salamat sa oras at good luck ko sa inyo dyan, Roel. Ingat po. Yes, at sige, at from time to time tayo mag-ugnayan kay Governor at tayo naman ay pag may biyahe na, tulog na tayo ng Katanduanes. Salamat. Salamat, Governor Patrick Sansa ng Katanduanes mula pa rin dito sa Bicol. Ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat Manoy Roel Saldico at kay Governor Patrick Asansa ng lalawigan ng Catanduanes. Daming bayan. 9:31 ng umaga. Tayo sa ating palatuntunan, 9:36 ng umaga. Daming bayan. Tuloy-tuloy ang ating mga reports. 90 o umaabot daw sa 90 mga electric cooperatives ang apektado ng bagyong Uwan. Yung Aurora at saka Isabela ay wala daw kuryente, sabi ng Department of Energy. Bigyan tayo ng report mula kay Giselle Ricafort. Giselle? Kay Raymond, inulat ng Department of Energy na walang supply ng kuryente sa Aurora at Isabela dahil sa pananalasa ng bagyong Uwan. Sa pinakahuling energy situation report ng Kagawaran ay may mga feeder line din sa Cabanatuan yung nawalan ng supply patungong Bulualto at sa San Isidro. Batay sa ulat naman ng National Electrification Administration ay sinabi ng DOE na apektado ng bagyo yung 89 na mga electric cooperative sa 55 lalawigan sa 12 rehiyon. 36 sa mga electric cooperative na yan yung may partial power interruption, 14 yung may total power interruption, habang 5 yung mga electric cooperative yung wala pa ring update sa ngayon. Ang sinasabi pa ng Kagawaran, batay naman sa ulat sa kanila ng Meralco, may 184,000 na mga Meralco customer yung sa Laguna, Cavite, maging dyan sa Metro Manila yung apektado ng bagyong Uwan. Samantala, kay Raymond, dito sa kinaroroonan natin sa bahagi ng Bernabe Compound sa Las Piñas City ay patuloy sa nabubuhos yung malakas na ulan at yung pagbayo ng hangin. Ang sinasabi ng mga residente dito sa atin ay itong ilog sa bahagi ng Las Piñas at ng Bacoor. Nagkaroon dito ng high tide sa gabi kaya yung tubig baha umabot daw hanggang sa Binte. Ang kainaman naman ngayon ay humupa na yung tubig baha na yan at patuloy yung kabuhayan ng ilan nating mga kababayan dito sa lugar. Ito si Giselle Ricafort, sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Giselle? Sakay? Siguro kung sakasakaling mabigyan ka pagkakataon, doon lang sa Department of Energy, baka naman pwedeng wag lang nagre-report na walang kuryente, ano yung ginagawa nila para tulungan yung mga electric cooperatives na nawala ng supply ng kuryente kasi kita naman natin gaya nung yung sa Aurora. Sa Aurora matinding nabuwal yung mga linya ng kuryente nila. Baka naman iasa na lang na naman sa lokal na cooperative at saka National Electrification Administration. Baka naman pwedeng tumulong din yung Department of Energy. Correct, Lakay. Ang sinasabi ng Energy Department ay patuloy naman doon sila na naka-alerto
para makapagbigay ng tulong. Gayun din yung kanilang mayat maya daw na koordinasyon doon sa mga apektadong lugar, sapagkat ang Pangulong Bongbong Marcos nga raw ay nagbaba na rin sa kanila ng direktiba na paspasan yung pagbabalik ng supply ng kuryente, lalo higit doon sa mga lugar na pinaka-tinamaan ng mga magkakasunod na bagyo, partikular yung bagyong Tino at itong bagyong Uwan. Ang ibinibigay lang din nila Lakay, bagamat sila ay meron na ding mga tao sa ground Lakay, hinihintay din nila na maging pinakamainam yung sitwasyon Lakay sa ground, sapagkat iniiwasan din nila Lakay na yung kanilang mga tauhan, yung mga magbabalik ng supply ng kuryente Lakay ay hindi din naman madisgrasya. Alright. Yung kinaroroonan mong yan, saan niya? Las Piñas yan o Parañaque? Ito Lakay sa bahagi ng Bernabe Compound sa Pulang Lupa sa Las Piñas. Las Piñas. Alright. Maulan pa. Mukhang malakas pa yung ulan no? Kanina Lakay ay sumisilip na yung haring araw dito sa bahagi ng Las Piñas, maging doon sa naikutan natin sa may Bacoor. Pero ngayon biglang bumuhos nga yung napakalakas na ulan, at kanina ay bumabayo din Lakay yung malakas na hangin dito sa lugar. Alright. Okay. Ingat kayo dyan. Salamat, Giselle. Si Giselle Ricoport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Samantala, mula sa Las Piñas, puntahan naman natin ng Pampanga dahil mga residente dyan sa may Vergara Bridge ng Barangay Talipapa sa Cabanatuan pala, pinangangambahan naman ng mabilisang pagtaas ng tubig sa sapang Buhay Creek na kadugsong o karugtong daw po ng Pampanga River. RH5 Val Gonzales sa detalye. Val, kumusta dyan? Sister L at Raymonda. As a matter of fact, dito sa aking harapan, dito sa kaliwa, yung pinakadike, umapaw na. Umapaw na itong pinakadike. Kaya may ilang mga partinal ng barangay Sumakamba dito sa pinakapusod mismo ng Cabanatuan City. Ang nalubog na ng tubig dito sa may pinakaunahan na ito. Ito ngayon yung pinangangamban ng mga residente dito sa lugar. At kung makikita mo, nakatayo kami ngayon dito sa bahagi nitong Vergara Bridge. Vergara Bridge ito na nandito sa... Teka, paano bridge yan? Hindi naman yata bridge eh. Bridge. Ito yung bridge. Bakit may poste doon na walang... Kasi babaw kami ng bridge. Kaya nandito yung mga residente, Romel at Sister El, dahil kanina lang umaga ay hindi pa ganito kataas ang tubig. Itong Sapang Buhay Creek, ang tawag nitong mga to, nakanuglog ng Pampanga River. Kaya itong natubig na ito, itong malakas ang hangin dito sa lugar matutumba ka kung ikaw ay bakit naman bagyo may nagdala pa ng bata dyan sa ibabaw ng tulay? Ano ba yan? Eto nga, nandito sa harapan ko. Pinapanood kasi nila report. Nakakakita ako rito sa tulay. Dahil nasa malakas yung hangin. Inaabot na yung ano yun? Bahay yung mga inaabot na yun sa kabila? Bahay na yun, ano? Bahay na yung inaabot na nandoon sa kabila, yung sinum in kanina. May mga bahayan na dito sa aking harapan eh. Ayan, pakita mo nga auto eh. Yun. Yung bahay. Ayan, mga bahay na yan eh. Kabahayan na yan. Ang barangay dyan ay Barangay Sumakab. Barangay Sumakab. Lalapitan ko lang itong si Ginoong Pascual, ano pangalan po niyo? Pascual Ibarra. Opo, kayo po ay kagawad ng barangay. Bantay bayan po ako ng barangay. Bantay bayan. Nang pabalta. Sa barangay na nandito. May binabanggit po kayo kanina na kaninang madaling araw ay hindi pa ganito yung itsura nito. Hindi pa ganun sir, kalalim kaninang madaling araw na almost 4:30 ng madaling araw. Tapos bumalik ako ng 7:30. Ganito na yung nakita ko, lumalalim siya. May mga barangay na hubang apektado kung sakali ito'y umapo na? Opo, apektado po yung Malupit Sur, saka Sumakab Norte. Yun po ang mga apektadong lugar na maapawan ng tubig natin.
meron akong umapaw na dyan na apektado na sila. Yes, go ahead, Raymond. Yung may tanong mo kay Kuyang Tanod, kasi 'di ba yung kung kailan tapos na ang bagyo, saka makikita yung pag-apaw na yan, inaasahan ba nila na tataas pa ba yan? Sir, inaasahan po talaga namin kasi ako pinag-monitor ng kapitan namin. Yung sitwasyon ng magiging lagay ng tubig. Kasi po namin naabot din sa Pamaldan. Oo, sige. Ingat kayo yan. Sige, Bal. Oo. Yun yung sitwasyon. Ito kasi yung minomonitor maging ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng lalawigan ng Nueva Ecija. Dahil kapag yung volume ng tubig na nanggagaling dyan sa bahagi ng Pampanga ay mataas yung volume, ang nagiging casualty at ang napiperwisyo ay itong maraming mga barangay dito sa loob mismo ng Cabanatuan City. So yan yung sitwasyon, yung binabanggit mo kung bakit sila nandito, tinitingnan nila dahil mabilis yung pag-apaw. Yung pinuntahan namin kanina nung 2 beses na nag-report na ako, Raymond at Sister L, doon kay Kuya Angel at kay kila Ka Anthony at Jerry Baha, ay kanugnog din nito yung Valdepuente Bridge. Ay nandun na kami kanina. At nasaksiyan namin, yung unang pagpunta namin doon, ay hindi pa ganito kataas yung tubig. Pero unti-unti, in a matter of 1 hour, ay mabilis yung pagdating ng volume ng tubig na nanggagaling dyan sa bahagi ng Pampanga. Yan pa rin ang pinakasitwasyon mula rito sa Vergara Bridge, dito sa Cabanatuan City, sa lalawigan ng Nueva Ecija. Kasama ko pa rin si Utoy Gadapi Jr. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales, mula dyan sa Nueva Ecija. 6 na minuto bago mag-alas 10 ng umaga. Daming bayan. May panukalang batas na bagong land use policy na dapat sumabay daw sa lumalalang kondisyon. Sana ay is-certify as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos. Si RH12, Milky Rigunan sa detalye ng balita niyan. Milky? Raymond, napapanahon na i-certify as urgent bill ni Pangulong Bongbong Marcos ang National Land Use Act. Kasunod ng banta ng climate change na nagdudulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon kay House Minority Leader Marcelino Ribanan, napag-alaman sa nagdaang bagyong Tino, ang pinsala ng bagyo ay ang malalang puwang o gaps sa National Land Use Planning at Disaster Risk Management. Giti Libanan, mahalaga ang wastong land use planning para mabawasan ang banta ng mga kalamidad, may taguyod ang climate change at resilience at establish at environmental integrity. Kabilang sa may matinong land use planning o kapag meron daw matinong land use planning, kasama sa dapat matigil ang pagtatayo ng mga komunidad sa mga lugar na hindi ligtas sa mga mapanganib o may banta ng pagbaha, landslide, pagragasan ng tubig at coastal storm surge. Babalapan ni Libanan, marami pang malalakas na bagyong kaharapin ang Pilipinas. Kaya kailangan na ang bagong land use policies na makasasabay sa lumalalang kondisyon dulot ng climate change. Dagdag pa ni Libanan, kapag naisabatas ang National Land Use Act, magsisilbi itong master framework ng bansa para sa alokasyon, utilization, management at development ng mga lupain at natural resources. Ako si New Criguna Nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, si RH12, Milky Rigunan. Ang sabi dito yun daw tubig na galing doon sa Cabanatuan ay pababa ng Pampanga, hindi pa akyat. So tama, yun yung, kasi yun, alam mo yung experience kasi dyan sa Central Luzon, especially Pampanga and Bulacan. Kung kailan wala ng ulan, wala ng bagyo, tsaka pa lang tumataas dadating yung tubig. May delayed. Yun yung, kasi kumbaga naipon lahat ng galing sa bundok, nagsasama-sama pababa. Kung sumabay pa yung high tide, yun ang nagiging problema, kaya lumulubog lalo ang Bulacan at Pampanga. Ingat-ingat ho sa ating mga kababayan na si Boy Gonzales, ang birthday niya ay sa November 29. 29. Aha, ayan.
dapat ngayong araw babalik ang sesyon ng Kongreso. Ay, oo nga pala. Lakay Pero Raymond. dahil nag-suspend, ayun, baka bukas pa. na. At ano ang aabangan sa Senate ay budget plenary na, pero nag-i-schedule si Senator Ping. Hindi ko alam kung matutuloy sa November 14 Blue ng Ribbon. Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa blood control. Ayun, yun yung inaabangan Hindi Lakay pa Raymond. natutuldukan yun, ha? Hindi pa natutuldukan hindi pa po yun. tapos yun. At saka siyempre, antayin namin kung ano ba yung inanunsyo ni Ombudsman Boying nung Sabado. Ay, oo. Mababawasan na ba ang bilang ng mga senador? Ayan, si Senator Bato de la Rosa. Ayan, malalaman natin. Ingat-ingat ho sa ating mga kababayan dahil tuloy pa yung panalasa ng bagyong Uwan. Sana na ay wag nang masundan pa sa mga susunod na mga araw dahil talaga namang pag ganitong masapos ang taon, gumagtapos ang taon na talagang sunod-sunod ang bagyo at malalakas. Yes, at malalakas. Sana Ingat-ingat to. matapos na, sabi nga kota na tayo. Tama. Sa ngalan ho ni Mayor Dayo Macalma, ako po si Raymond Dadpa, sa inyong pansamantalang nakasama ngayong umaga ng Lunes, 10 sa Nobyembre. At ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. 1 minuto bago mag-alas 10 ng umaga. Daming Bayan. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng